Pinaliit, dinusta, pinarusahan, pinako sa krus sa pagitan ng dalawang kilalang pusakal na tila ba sinasabi sa lahat ng nakakakita, kauri at katulad niya at wala siyang pinagkaiba sa dalawang kilalang pusakal na ito upang ipangalandakan siya rin ay makasalanan. Hinatulan ng kamatayan, pero sa huli, siya pa ang tumayong testigo at abogado nating lahat upang iakwit o pawalang sala ang mga tao at winika. Ama, patawarin mo sila. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And how can the Father punish somebody whom His Son has declared innocent? Paano paparusahan ng Ama ang mga taong pinawalang sala ng kanyang bugtong na anak? And this is the reason why we resemble God when we are forgiving. Forgiveness makes us like our God. This is when we engage in the act of forgiveness, when we become humble and acknowledge our own fault, when we are able to say to those who have wronged us, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kapag pinili rin nating magpatawad sa kabila ng sakit at hirap na tayo'y magpatawad. Kapag tayo'y pumili na magpakumbaba kahit wala tayong alam na nagawa. We become like our Lord Jesus. We become better persons, then we become better children of God. Now, for us to become better persons, my dear brothers and sisters, ano ang dapat natin gawin to become better persons? May tatlo po tayong dapat gawin. Number 1, acknowledge and repent from our own wrongdoings or sins. Accept po natin na tayo makasalanan at pagsisihan o magsisi tayo sa lahat ng mga ito. Yun po yung number 1, to become better person, acknowledge and repent from our wrongdoing. Amen? Wala naman pong taong hindi nagkakasala. Kaya nga ang Panginoon, ang hamon niya doon sa mga taong hinihingi na pukulin ng bato, yung babaeng nakikiampid, anong sabi ng Panginoon? Ipukul ang unang bato sa sino man sa inyong walang bahid kasalanan. We are all sinners. Amen? So number 2, receive God's grace to live with His forgiveness. Receive God's grace to live with His forgiveness. Bakit kailangan nating tanggapin ang kanyang grasya upang mabuhay sa pagpapatawad? So that we will never keep on doing our mistakes or wrongdoings. Paano natin marireceive yung grace? Kayo po ba nakapag-kumpisal na ngayon? May kumpisal ng bayan po, di po ba? Nakapag-kumpisal po ba kayo? Kabababa lang po namin ng Baguio, karating lang po namin kanina madaling araw. Nagbigay po kami ng Lenten Recollection sa Diocese of Baguio. So mga kapatid, in between sa aming Lenten Recollection, kasama na po dyan ang confession mula po sa mga diocesan priests ng Baguio. So halos araw-araw po meron na po kaming Lenten Recollection. Ito po yung inalay ko sa Panginoon. Nasabi ng aking cardiologist, dapat daw magpahinga ako dahil nga po ako ay na-stroke. Actually, yung aking dila, habang nagsasalita ako sa inyo, ngayon puro paltos-paltos na kasi umurong po ito at talagang inuhusayan ko lang ang pagsasalita para yung pagkabulol ay malabanan ko, mga kapatid. Kaya pagka meron akong tatter, paunawa po. Amen po? So, we need to receive God's grace to live with His forgiveness. Kailangan po nating mangumpisal. At sa pangungumpisal po natin, nandiyan po yung kaparian. Yung iba po, meron pong sa bishop. Amen po. Lalo na pagka mortal sin na, no? Para makuha po natin yung mga indulgence na kailangan natin at pagpapatawad. Sila po ay binigyan ng kapangyarihan at otoridad na magpalaya at magpatawad ng Panginoon. I am giving you this kiss na sino mang talian nyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Sino mang kalagahan dito sa lupa, kakalagahan sa langit. So mga kapatid, receive God's grace to live with His forgiveness so that we will never keep on doing our mistakes or wrongdoing. At pangatlo, on how to become a better person, number 3, forgive and maintain a pure heart. Forgive and maintain a pure heart. Magpatawad at panatilihin po natin puro at dalisay ang ating mga puso. Sa paggawa po natin ito, we should never allow ourselves to be hurt again with the same reason and the same person. Amen po? Para hindi tayo masaktan. Amen po? So, mula po dito mga kapatid,
para magawa natin ito, hindi po pwedeng maganda lang siyang pakinggan. Kailangan meron po tayong practical application. Maging makatotohanan po tayo kahit gaano po kaganda ang mga pananalita, kung wala pong iiwanan sa inyong practical application, ways or steps kung paano magagawa yung mga sinasabi, ay magiging mahirap po na may sa katuparan ang mga tinuturo. So, I am giving you this 4 steps on how to truly forgive. Number 1, pero bago po yan, hahanguin ko po at dito po natin kukunin ang ating pamamaraan o yung mga principles natin or steps kung paano nga ba tayo makakapagpatawad. Ito po ay mula sa sulat ni San Pablo, sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. From 2 Corinthians 2, verse 7 to 11. So, I may read. It says, "Now, however, you should forgive him and encourage him in order to keep him from being so sad as to give up completely. And so I beg you to let him know that you really do love him. I wrote you that letter because I wanted to find out how well you had stood the test and whether you are always ready to obey my instruction. When you forgive people for what they have done, I forgive them too. For when I forgive, if indeed I need to forgive anything, I do it in Christ's presence because of you, in order to keep Satan from getting the upper hand over us, for we know what his plans are." Doon po sa huling bahagi ng binasa ko from 2 Corinthians 2 verse 7 to 11, ang kabuuan po nito ay tinuturuan tayo kung paano tayo makakapagpatawad gaano man po kahirap. At sa bandang huli yung verse 11, dito po tayo makakakuha ng dahilan kung bakit dapat po tayo magpatawad at bakit dapat natin gawin. Kasi tayo po ang higit na makikinabang. Kasi ang plano po ito ng demonyo o ng ni Satanas sa atin ay tayo ay mabihag niya. Sabi nga, to keep Satan from getting the upper hand. For we know what his plans. Plano ni Satanas yan, kaya hindi po tayo papayag basta-basta na mahulog sa kanyang bitag. Amen po. Nagpapadala siya ng mga taong kagalit-galit, mga taong ginagamit upang tayo magkasala. Amen? Yan ang plano ni Satanas. Pero, para naman hindi siya magtagumpay, matutunan na natin yung principles or steps on how to forgive. Gaano man po kahirap. Number 1, 4 po ito. Decide to really forgive. Ito po yung number 1. Decide to really forgive. Yung tunay na desisyonan mo kung paano magpapatawad. Yung po kasing unang bahagi doon sa binasa kong 2 Corinthians mula sa sulat ni San Pablo ang sabi, "Now, however, you should forgive him and encourage him in order to keep him from becoming so sad as to give up completely." Decide to really forgive. Bakit kailangan natin tunay na magdesisyon? Because the most difficult part of the process of forgiving and forgetting is probably the first step. That is to decide to forgive. Why? Because it is always a conscious decision of our heart. Meaning, seryosohan at totoo ito sa inyo. Walang dumikta na dapat mong gawing ito ang pagpapatawad. The scripture says that God has called heaven and earth as witnesses and two choices before us. Blessing or cursing, life or death. If we choose life, mga kapatid, kung pipiliin natin ang mabuhay, tayo po'y pagpapalain. If we choose life, we will be blessed and we will live. So we have a choice, ano? Do we want to be blessed and live or be cursed and die? Anong gusto mo? Yung mabless ka at mabuhay o masumpa ka at mamatay? Siyempre, gusto natin mabuhay, ano? At mapagpala. So, if we want to receive our blessing, we have to act and decide now and make a choice. Dapat may choice na po tayo. Ang sabi po sa Deuteronomy 30 verse 19, Deuteronomy verse 30 to 19, kaya kailangan natin magpatawad, magdesisyon. Sabi niya, "I am now giving you the choice between life and death, between God's blessing and God's curse, and I call heaven and earth to witness the choice you make." Kaya sabi niya, choose life. Meaning, mga kapatid, kapag sinabi nating decide to really forgive, meaning nasa tamang estado ang puso mo at malinaw ang isip mo. Yung ikaw mismo ang nagdidesisyon, hindi yung napilitan ka lang o na-influence ka lang ng kapwa mo o kung sino man. Yung napilitan ka lang dahil sinabihan ka, "Sister,
Patawarin mo na siya, eh, lahat naman ng tao nagkamali. Napaisip ka ngayon, lalo't sasabihin kung ang Diyos nga nagpatawad, tayo pa kaya? Kaya anong sasabihin mo? Sige na nga, dahil lang sa'yo, sige patatawarin ko siya. Kaso, yung pinatawad mo, hindi nagbago. Tapos inulit pa niya yung ginawa sa'yo, nasaktan ka ulit. So, kapag hindi conscious ang isip mo o kaya napilitan ka lang, chances are maninisi ka. Sasabihin mo, "Yan, sinabi mo kasi patawarin ko siya, eh nasaktan na naman tuloy ako, niloko na naman ako, inulit na naman. Buti sana hindi na lang ako nakinig sa'yo." See, maninisi ka ngayon. Sasama ang loob mo, hindi lang sa kagalit mo o yung sa taong nagiging kagalit mo, pati tuloy yung nag-influence sa'yo, ano? So, dito po pumapasok, when you decide to really forgive, pagdasal po natin ang grasya ng Diyos. Dahil mahirap pong basta-basta magpatawad sa mga mabibigat na mga pagkakataon, lalo na po't wala pa tayo sa grasya ng Diyos. And this should be the thing we need to pray, the grace to actually forgive. And Jesus promised that His